Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, ang gagawin natin ngayon mamay, raw vlog. So, ito ang tinatawag ko na, na e-bike series. So, nasa e-bike tayo ngayon habang biyahe. Pag-uusap-usap na tayo ng mga bagay-bagay. At anything under the sun mamay. So, pwede itong pwede kayong makarelate, ma-inspire kayo o ma-expire. So, hindi ko alam ang proper term. So, usapan lang tumamay regarding sa buhay-buhay, sa business. So, dito din sa e-bike mamay. So, isa-isahin natin yan mamay para at least habang nasa biyahe ako, kapag nagkikwento tayo. At itong nabili ko nga pala na mamay na GoPro handle, 360, nagagalaw to, pero manual lang mamay. Ayan so naiikot siya, may dibola. So anyways mamay, tapat ulit natin sa atin. At nag-drive lang tayo ng bagya kasi may sasakyan. Habang kailangan natin maging safe and defensive driver. So anyways mamay, so usapang muna, pag-usapan ng e-bike. So ito nga palang e-bike mamay is isa to sa mga malaking tulong sa akin kasi dati nung nag-i-start ako ng mini business natin mamay, nagkukumpit lang po ako. So nag-tricycle tayo, meron akong kinakausap na tao na arkila pupunta sa palengke kasi ako din po na palengke during that time. So nung dumating e-bike mamay, halos or 100% na zero out yung natin, yung transportation cost. So sa pamamalingke, pagpunta sa pwesto, so sobrang laki ng tulong nito. Kaya nagpapasalamat ako sa taong tumulong sa akin mamay. Supposedly mamay, o supposed to be na bibiling ko siya in installment basis. Pero yun may tumulong sa atin mamay na sinabi sa akin is i-cash na lang para at least maiwasan yung paglaki ng interest sa e-bike. So sobrang malaking tulong mamay kasi nabili ko siya ng cash, walang interest mamay. At dun sa taon tumulong sa akin, nagpairam ng cash mamay is wala din interest. At the same time mamay, ang pinakamalapit pa dun is walang duration mamay at walang certain amount. Bahala ako kung anong amount yung ibibigay ko mamay. So kaya sobrang nagpapasalamat ako dun sa tao yun. So ito gamit ko siya sa ating sa transportation natin, mapa-business man o sa personal mamay. Sobrang laking tulong, kaya hindi ko makakalimutan mamay yung taong tumulong sa akin na dito sa natin sa pagkakaroon ng transportation. So anyways mamay, yung e-bike naman ito mamay is meron lang hindi ko napansin, pag once na nagmamaniobra ka or liliko or mag-U-turn mamay, kumakain siya ng malaking space. So minsan hindi kaya ng isang pirahan. So kailangan kumasa pa ng ibang mag front and back. So hindi kaya, malaki ang kain niya ng space. So anything goes mamay. Sa akin naman hindi naman ako bigan mamay sa mga bagay-bagay, basta malagi sa nakakatulong sa akin ng malaki. So kaya ito e-bike is malaking tulong talaga sa akin sa transportation. So lalo ngayon pupunta ako sa bayan, sa palengke, meron akong bibili. So anytime pwede akong back and forth mamay. Wala akong walang limit pa ng oras. So anytime pwede ako pare-parito, basta wag lang siya malulobat mamay. Yun lang naman ang dito, wag lang malulobat. So yun, e-bike. So dadako na tayo mamay sa pag-usapan sa business naman. Yung business mamay, matagal na ako nagbi-business. Pero itong on the spot, yung actual mismo na nandun ka sa operation. So this is my first time mamay na mag-attend. Kasi dati yung mga natin, although yung business naman natin, ang mga mandala nag-deal
pero iba pa rin ang actual mga may. So dati ang hawak natin na business kasi magsasapatos mga may. Nagtitinda tayo ng sapatos, hindi man siya pamalagihan, parang micro lang. Sapatos, pabango, damit. So yun, online lang mga may, minsan mga kakilala lang. So doon tayo nakapagbenta, pero hindi man siya pagmalakihan. Pero kaganda lang doon kahit pa paano, kumikita tayo, hindi siya malaki, at least kumikita. So micro nga lang eh. So at yun nga, dumating kong opportunity na magkaroon tayo ng business mga may. Although hindi to yung first concept natin mga may na pagpapares, meron tayong unang concept which is I think hindi na siya nag-materialize gawa ng dumami na kagad sa market, which is ako lang ang una na meron sana dito sa Santa Cruz Laguna. Asa lang medyo nadili lang ako sa pag-start gawa ng nag-survey ako ng tamang spot or area na paglalagyan. So yun ang katotohanan. So nakita ko dumami na iba ako, nag-isip ako ng iba. So ngayon, yung second concept ko hindi rin nag-materialize gawa ng tinitingnan ko yung magiging market niya, kung marketable ba siya, ano bang ang tinatarget ko na market, sino ba, so ganun ba. So ngayon, and then dumating to yung opportunity na yung pares which in-introduce sa atin ni Kuya Top Cookie Adventure. So isa nating follower din sa Sword Family Mamay, naging kaibigan na natin, dumayo pa dito mga Santa Cruz galing sa Tayabas para ituro sa atin yung sekreto ng ng lasa o soup pares, yung niya, mikos Mamay, yun na ituro sa atin. Kaya sobrang pasalamat ako kay Kuya Top kasi sa unang sa tiwala na sa dinami-dami ba namang tao Mamay na tuturuan akong napili niya Mamay. So yun, ngayon since operational na yung natin for almost November, December, January, February, 4 months going to 5 months mga kasi March na ngayon. Meron sa akin nagko-congratulate, tapos may siguro nakakita na nagtitrend yung natin business. Ang buong akala ng iba is boom na ang channel natin. So ang reality is hindi pa. So nasa punto tayo na nag-struggle pa rin. So may time na talaga malaki talagang kain ng ng talo sa ngayon. So pero meron din na rin ako na buwang panalo dito. So marami na din. Pero pag susumayin mo siya, medyo madami-dami talo kasi nga madami din na nagpapares dito sa Santa Cruz. At the same time may parang pa lang tayo, newbie. So madami pa tayong kailangang pag-aralan dito sa pagpapares. Kaya ako may as a business owner sa pares is talagang hands-on ako. So 90 to 95% nandun ako may most of the day nandun talaga ako. So ako malengke ako, nagluluto. So nagtitinda ako, nagkakasa ako, nagtatakal, gano'n. So nakipag-communicate ako sa mga customer. So lahat may pinag-aaralan natin kasi nga this is my first time na ganun sa business na actual talaga from start to finish ginagawa. So ganun ang magiging sistema. Pero ako kahit na nag-struggle mamay is tinutuloy-tuloy ko siya gawa yung pattern kasi mamay nung business natin. Syempre hindi naman lahat may kahit na yung mga established na mga business diyan may malakas na part, may mahina na part, ganun din naman sa atin. So kumbaga ang kaganda lang is nagtutuloy-tuloy ka lang. So ako hindi ko pa kiniklaim na successful tayo, pero in the near future magiging successful ako kasi nakikita ko yung natin magiging yung magiging kainat na. So talagang may pag-asa dito na may establish natin business. Basta may tsatsagay lang natin talaga kasi syempre pinag-aaralan natin yung bugso ng tao mamay. At meron ako kasing araw-araw na tinatarget na packs o persons na pupunta kakain sa festival na bumibili. So kumbaga nandun na tayo sa punto na halfway na tayo mamay. So kumbaga nag-start ako sa mababa, tumaas na halfway na ako
target mga may minimum target. So minsan nai-hit natin ang target na yon, most of the time hindi. So, pero minsan close target. Pero nowadays mga may siguro mga 2 weeks na, since February 17, 18 yata, 18 until kahapon March 2, kasi March 3 na ngayon. So medyo ano talaga, nasa stage tayo na nasa rocky road mga may. Ako bilang business owner mga may, given the fact mga may na yung pag nakikita mo yung business mo parang manlulumo mga may. So ako ang ginagawa ko mga may, hinayaan ko lang. Kaya sabi ko lang yung realidad na talagang talo sa ngayon, kasi that's the reality mami. Ayaw ko ibigay yung sarili ko mami na pag tinanong ko ng ibang tao na what's the business mo, sasabihin mo the business is doing good, pero sa totoo ang actual business wala naman. So ayaw ko nang gano'n mami na it's contradictory sa sinasabi mo sa tao tapos sa nangyayari sa actual. So ako pag sinabing lugi, talo mami. So gano'n lang yan. Pag parang basketball mga may, pag panalo ka, masasabing panalo, pag talo ka, talo, ganun siya. So ganun lang mga may. So anyways mga may, dito ang dito is kailangan mo talaga ng pasensya. Siyempre pag-aaralan mo step by step, all throughout kasi mga may, meron ka may experience dito, mga experience na matututunan on a daily basis. Kahit na yung cycle niya is same lang din, kasi may mga kasalamuha kasi mga tao na iba't ibang tao na magbibigay sa iyo ng ng initiative na meron kang babaguhin sa business mo, sa pattern mo, sa proseso mo. So yun ang pinaka isa sa mga tingin ko na magiging asset ko, benepisyo sa pagpasok sa business. So ganoon siya mga. Kaya ako pag sabi talo, move forward lang. Kumbaga ganun talaga eh. So pag pumasok ka talaga sa business is nandiyan ang risk. Gagawin mo lang is magano lang, tikasan mo lang or tigasan mo lang loob mo, gano'n lang yun mga may. So ngayon pag naubusan ka ng source, so maghanap ka ulit mga may, at titignan mo ulit kung paano mo may improve, gano'n lang mga may. So kumbaga ako, marami na ako nakita ng mga businessman mga may na nagkikwento ng mga success stories, kung paano sila nag-start from zero hanggang sa naging successful. So lahat sila may mga kwentong mga struggle mga may, madami pa nga nalugi ng milyones mga may. So kaya sa atin at least nakita ko normal lang. Kumbaga yun. At isa pa mga may, meron sa yung hindi magtitiwala. So yung mga ganun na mga individual na hindi magtitiwala sa inyo, hayaan nyo lang. So magiging magiging stepping stone yan. Ako naging stepping stone ko yan, na one of these days pag once na naging masenso tayo, so sila na mismo makaka-realize yun. At hindi ko na kailangan may emphasis sa kanila, oy ako nga pala yung taong sinabihan mo na walang hindi ako asenso sa buhay. Hindi. So baga hayaan ko lang sila. Kumbaga sila na mismo magsasabi na oy yan ang taong dati na walang asenso pero asensado lang. Sila nang bahala. So kumbaga ako, hindi ako magsasalita ng ganun sa kanila para magyabang mo. So hayaan ko lang sila. Ako propasok sa akin na tatrabaho ko ng maayos dito sa negosyo natin, kasi yun nga, hands-on tayo. Pero later on may pag once na nag-boom na nga, syempre yun ang sinasabi mo na yung pursuit labor, pagkakaroon pa ng leverage may nalalang time. Kumbaga kahit pa paano makaka-escape ka o makakatakas ka sa negosyo mo na pwede mo mapunta ng ibang lugar or makapag-relax ka. At the same time hanap ka ng mga potential na area na pwede lagyan ng business or mag-expand ka mga may. Hindi man parisan, siguro mga ibang business pa mga may. So yun, ako ibaba muna. Kita-kits tayo mamaya mga may, at meron akong bibili. So yun mga may, balik na tayo sa Ibex Serie
na bilhin natin dapat natin mabili. At yun, babalik na tayo. Atin ko muna sa bahay bago tayo bumalik sa pwesto. So anyways mga may, ito ba tayo natapos sa regarding sa business na ng mga may. Ito lang mga may yung masasabi ko. So tulad sa akin mga may, nasa business tayo, nasa starting part. Pag dumating mga may yung punto or dumating ang time na na umasenso kayo or talagang naging very successful kayo sa isang business, huwag niyo pong kakalimutan yung mga taong sumuporta, tumulong sa inyo. So mapa-moral support man yan, financial support. So like I said, tulad sa akin mga may, maraming sa akin nag-advise at yun, lalo na magulang ko mga may, nanay ko at the same time marami akong nanay mga may dito sa Sokmen. So laging ako pasalamat sa kanila sa mga advice mga may, at the same time sa iba mga may na nagbibigay sa atin ng financial support, lalo na pag-i-sponsor sa atin sa mga papromo natin sa Pipilete Pares, sa mga nano ko na naging ko ng mga asset dyan mga may, like yung mga tables mga may. Sobrang nagpapasalamat ako kasi yung ibang tao tinulungan tayo para ma-achieve natin or makuha natin ng hindi na tayo dumadaan sa sa yung pangmatagalan may. Kumbaga sila na mismo nag-provide may. So kumbaga plinano natin ng pangmatagalan, parang naano lang siya, dumating sa punto na napaiksi lang yung napa-shortcut ba na nakuha natin yung dapat natin na makuha ang asset dito sa So nakikita naman po nila yung nakukuha natin or gusto natin mangyari sa business. May like for example mga equipments na kailangan natin mga gagamitin sa pagluluto mga men. So nandyan, existing siya lahat. So pag dumating ang punto mga men na nag-boom yan, inulit ko, pasalamatan nyo. Kumbaga yung sinasabi na ng utang loob mga may, talagang given na yun mga may, kasi hindi ka dadating sa punto na pag umasenso ka hindi dahil sa mga taong sumuport at tumulong sa'yo. So lagi nyo kung tatandaan yan. At huwag nyo dumating sa punto mga na pag umasenso kayo, kalimutan nyo yung mga tao na nagsusuport at inabangan nyo pa o nagyabang na kayo. So that's a big no mga kasi meron kasi hindi naman yan, hindi ko lang yan, meron kasi mga ganun individual na masenso sa buhay, nakalimutan naman na lahat at lalong kumbaga umangas yung pang nakalimutan na ang mga taong tumulong sa kanila. So ayun, kaya ako bilang pupasok ka din ganitong larangan ng pag-negosyo mga may, alam ko sa sarili ko mga may, na pag dumating ang punto na umasenso yung mga may ng pag-iso, ganito pa rin ako mga may. Paano sa akin mga may, yung ugali ko yun na yun, sakap na yun, behavior ko gano'n, attitude ko gano'n na yun. Lang yung pamumuhay ko lang magbabago, lalo na yung family ko mga may, kasi yan pag may pangarap ka, huwag mo lang talagang pangarapin, gagawin mo sa nakakapag. Kaya ito yung ginagawa ko mga may, pinagsasabay ko na ngayon yung pag-business at the same time yung pag-vlog. So kumbaga double source of income ang ginagawa natin kahit na pangmaliitan to. Malay mo dumating sa punto may na lumaki tong software natin, yung pag-vlog natin, hayaan buhay mahamay. So magagawa ko yung mga bagay na gusto ko para sa family ko. Yan, inuuna ko laging family ko, lalong yung anak ko kasi siyempre yun ang most likely sa akin yung nadideprive ko may ng mga gusto niya sa buhay na hindi ko na ibibigay bilang isang magulang, bilang isang tatay. So ngayon mga may pag-start na rin punto na gano'n, ibibigay ko yung gusto ng anak ko, kasi ang anak ko naman hindi yung kaya sabi ng maluho, mga petty lang pero hindi pa natin may bigay-bigay na tuluyan. So meron may mga may mga gusto din na pangmana ko yan, pero syempre i-educate mo lang para maging aware siya kung anong sinasabi niya sa yung mga bagay-bagay ba, para ma-improve siya as early habang bata pa. So ganun siya. Pati din ang yung syempre yung asawa
aware sila sa mga nangyayari. So ganun sa mga may. At ako'y pauwi na. So medyo matapik-tapik Sunday ngayon mga may. At kailan ba? Anong yun to? By in a few weeks mga yata mga may mag-i-start na dito Anilag Festival. So yun po yung festival sa buong Laguna. Yan ang nila venues Capitolio di sa pinaka-sentro. May mga dyan, may mga booth. So maraming taong pupunta. Ako mga may hindi na ako pwesto. Nabit ko sana ng time. Meron na akong requirement kompleto na ako. Meron kasi ako mga may business permit, PTI, tsaka sanitary. Temporary, meron na ako nun. Yun ang requirements din para mga pwesto. Tapos syempre yung rental fee. So meron na ako nun. So kumbaga hindi na ako tumuloy. Mataksa sa oras mga may. Maraming oras ang kakainin. At the same time, ginawa ko na, gagawin ko na mga may. Baka pumwesto na lang ako dito. Dito na ako sa Capitolio. Medyo hindi lang siya nakikita kagawa ng natatamaan ito. So ito po yung Capitolio mga may. So nahanap ko pakita ko sa inyo. So ito yung daanan Big Ibarra ito mga may. So isa ito sa mga traffic na lugar. Gawa na nandito yung school ng Big Ibarra. High school yata ito. So nandyan yung Capitolio mga may. Sa yan liliko ko nandyan po Anilag. So nandyan po yung mga booth. So ginagawa na po ngayon. So hahanap lang ako dyan ng mapagpepestuhan. So na pwede kasi since na meron naman tayong kumbaga when it comes sa legality, meron naman tayong permit mamay to operate. So maghanap na tayo ng siguro way for your pesto na pwede na mapagparka nito ng e-bike. So dito ikakarga mga yung produkto natin yung pares. Pang maliitan lang, maliit lang ng kaldero. So isang kernel lang yan tapos gasol. Set up lang tayo. Meron din akong cable na maliit doon. So yun na lang gagamitin natin kapag sa pagpesto. So siguro dito lang sa mga pagketa. So magpapaalam lang tayo para may problem na maglalagay tayo ng konting pesto. So ayun kasi yung naman yung festival is good for 8 days naman, March 10 to 17 yung event. So kaya almost one week. Pwesto lang tayo, couple of hours. Tingnan natin yung trend kung mas lalo tayo magkikilala. At yun nga, sa likod doon, nabagi ko kanina yata, yan, nakapaskilo ako may ads ako dyan na meron akong unli rice, unli sabaw, 11:30 AM hanggang 2:30. Kumbaga lunch. Natin promo 80 pesos. So kasi may yung regular sa amin na pares, yung lechon pares is 65 pesos. Pag umorder ka ng extra rice 20 pesos. So bayad sa 85. Yung rice ko kasi may hindi siya ordinary na plain rice. At hindi siya yung mga typical na nakikita nyo sa paresa na garlic rice or may toyo. So sa amin po hindi ko ito is chow pan mismo. So chow pan rice na para tulad sa chowking, pero iba din ang flavor. So yun po namin sa akin is tapos yung edge. So kakaiba kami ng rice at the same time yung lasa ng soup pares ibang-iba kasi ako nag-ikot na ako dito, nakakain ako ng pares bago pa pumasok sa business ng pagpapares. Lagi kami nakaka-imiss ng pares may. So ibang lasa ng pares na niluluto. So hindi sa pinopromote natin natin yung food ito, ibang lasa saka iba. Sobrang layo. May laban kasi. May laban. So ang ko lang dito yung oras kasi opening kasi gawa ng yung lechon tsaka ang preparation talaga lahat ng prop lechon yung natin na toppings at the same time yung soup medyo makonsumo sa oras kaya hindi tayo nakapagbukas ng maaga. Pero may target ako may one of these days gagawin ko yung 24 hours na hindi na tayo basta-basta yung
tutok doon ng ano ng 24 hours kumbaga meron na tayong ano kukuha lang tayo ng katiwala mismo na ano at syempre as a monitoring syempre kailangan natin mag-install ng CCTV para makita pa rin natin yung operation habang medyo malayo tayo sa pesto. So ganun siya. Dalo na yung pagdating sa sa cash flow. So yun po mga may unang nga ninyo ay check cash flow and at the same time yung inventory ng goods. Kasi yun ang bibigay ng buhay mga sa business Yan ang tutukan niyo. Kasi pag hindi niyo tinagtukan yan, yung inventory at the same at the same time yung cash flow, malamang may tulog ka dyan sa business pag inayaan mo yan. Hindi mo siya minumonitor. So baka magana yan, magic bigla ng paunti-unti hanggang sa mawala. So kaya yun isa sa mga natin ginagawa or binibigay ko na tip sa mga papasok sa business. So hindi pa naman ako successful naman. Kumbaga darating ako doon. Pero meron na rin tayo kasing experience kahit pa paano. So yun, park muna ako mamay at mamay na lang. Yun mga kamay, let's continue. So bago natin tapusin natin vlog at baka malumat itong GoPro natin, lagi yung tatandaan mga kamay na no man is an island. So kahit sa anong larangan ng buhay, kailangan natin ng ibang tao para magawa natin mga bagay-bagay. So yun, piliin natin rumispeto at yun nga, irespeto natin yung bawat individual na nakakasalamuhan natin sa araw-araw. So that's it mga kamay. See you sa next vlog natin sa another episode ng e-bike series mga kamay. Salamat po mga kamay.